Magandang umaga sa inyo lahat. Salamat si Mami Don Bustamante. Ang hina ko yung boses. Pause lang ako. Okay. Brief history. Andito ako para magkwentuhan tayo tungkol sa kakao. Ako nga pala si Marvin Lopez, taga San Pedro, Laguna. Presidente ako ng Pasita Organic Garden. Yun yung mga grupo ng volunteers sa Pasita, sa San Pedro. Kami ng mga tambakan na basura, halimbawa yung open space, nililinis namin, ginagawa namin garden. Kaya kami naman namin kaya kami nagkakilala ni Don, kanya umorder ng seeds dati, ng mga gulay. Sabi mo, hindi pa kita pinapansin dati. Oo. Kaya bang So yun yung kwento ko. Pero may farm ako sa Karamuan, Camarines Sur. Palay, patinyugan, tanim doon at abaka. Brief history, umuwi ako dito, laki ako sa Amerika, Philadelphia, Pennsylvania, para magtanim. Sabi ko nung 27 years old ako, average na buwan ng tao muna, is 70 years old. So 35, midlife na yan. Pag 35 ko, uwi sa Pilipinas, magtatanim. Hindi ako mag-retire na 60 para magtanim. Wala nang lakas nun. Bata pa lang, gawin mo na yung dapat mong gawin sa buhay. Ginawa ko yun. Nag-ikot muna ako ng Amerika bago umuwi dito para makita, mamasyal, matuto. Napaka-bless ng Pilipinas. Doon, mag-road trip ka buong Amerika. Walang prutas, wala akong makain. Hardwood lang eh. Pero lang kung mga may vineyard o sa apple. Dito, kahit saan magpunta, may nyog, may atis, kahit saan. So, shortcut na natin. Umuwi ako ng Bicol para magtanim. Tapos nung 2018, sinimulan ko kasama yung classmate ko ng Tagawad ngayon sa Pasita na i-convert natin yung mga open space, gawin nating taniman, mga una pechay, okra, talong, ngayon mga lettuce na, arugula na, mga high value crops. Maliliit lang, ganito, pero kumikita kami. Mga restaurant ang kinikater namin, mga basil. Ngayon kakadaan lang namin, nag-deliver kami ng gulay galing doon sa garden. Kaya malaking influence to. Mga seeds niya, galing yung gamit namin dati. Paano napunta sa kakao? Nung nag-pandemic, maraming na-trap dito, sa kanya-kanyang lugar. Ako na-trap sa Laguna, hindi ako makauwi sa San Pedro. So, tinuloy-tuloy ko yung urban garden doon. Isa sa mga na-trap doon, yung seaman dati na ngayon tsokolatina ng Cacao Galleon. Sikat na rin yan, masarap na gumawa ng tsokolate. Pinatikim na niya ako ng tsokolate, masarap, pang imported, pang laban sa ibang bansa, na ngayon na nilalaban na niya. So, isa pang para mabuong kwento ng kakao, paano ako napunta sa 3 years pa lang sa pagkakakao eh. May farm kami sa Lubo, Batangas. Yung isang member ng volunteer, si Tita Edna, na na-trap sa Pilipinas, ngayon siya sa UK, sumali dun sa grupo ng yung urban gardeners na magtanim kami. Dinala niya ako ngayon sa Batangas, anong itanim natin dito? Sabi ko kagad, kakao, kasi sabi nung kaibigan ko na chocolate, kulang ang supply ng kakao natin sa Pilipinas at buong mundo. Ang mga chocolate dito nag-i-import pa sa Vietnam, pati sa West Africa ng kakao. So, hindi tayo magtanim ng kakao. Pero ang itatanim natin kakao, sabi ng chocolate, hindi yung hybrid, hindi yung DI-25, UF-18. Yung tinatawag dito na native, Criollo. Ayun ang itatanim natin. Bakit? Kasi yung Criollo, kung yung hybrid na kakao, yung nabibili, ang kilo niyan, 160 sa market. Yung dried na, ang Criollo, 500. Yung mga dinala pa ng Spanyol dito noong 1670. Galing Spain pa yung Criollo. Ang ginawa ko noon, dahil sa history, may libro, pinadala na Espanyol na libro pa yon. Pinakwento ko, alam mo yung kwento, may pari na dinala yan sa San Jose, Lipa, Batangas area. Tapos may ninakaw yan nung sakristan niya kasi hindi pinapainom, nakakainom lang ng
tsokolate noon, mga tsokolate, mayayaman, mga pare, mga al. Tulad yung pamilya nung kasama ko, great-grandfather niya, pinakaunang mayor ng Binyan. Mga kamag-anak pa ito ni Rizal, ito. Ayan, yan, si Rachel. Oo, ayan. Sila lang, mga lolo lang nila na makakainom ng kakao. So yung sakrisan nitong pare, ninakaw yun. Nagtanim sa Batangas. So ang history ng kakao sa nagsimula ng Batangas. So sakto naman si Peter na Lugo. Wala na kasi itong Criollo eh. Ito yung pinaka-rare na mga kakao. Kasi ngayon magpunta ka ng Davao, alam to ni Sir, mga hybrids na kasi malalaki. Sa pinaputo din to ng DA, palitan nyo yan kasi maliliit ang bunga, palitan nyo ng malalaki. Pero ito yung mga mababango, masasarap na kakao. Na kahit walang fermentation, masarap tong kakao na to, yung Criollo. So ang kwento nito, pumunta ako ng kakao, naghanap. Bundok ang Lobo. Kung nakapunta na kayo Lobo, Batangas, bundok yan. Hike, interview. Karamihan ng mga nagtatanim ng kakao sa mga napunta. Mga babae sa palibot lang ng nila, ng bahay. Wala talagang farm ng kakao. Ngayon meron na sa Davao, malalaki. Number 1 producer ng kakao natin, Davao. Ang Batangas, kulelat na. So ngayon yun yung binabalik namin. Ibinabalik namin yung Criollo, yan yun. Ang mga Criollo namin, hindi ito, mukhang forastero to dahil wala akong naghanap ako sa Pasita, may nakita ito mukhang forastero. Ang tatlo palang variety ng kakao na yung parang native, yung Criollo, yan yung pinakasarap, forastero, pati yung Trinitario yung hybrid nung Criollo pati lahat naman siguro tayo nahilig sa tsokolate, kaya ako nagtsokolate dahil mahilig ko sa tsokolate, yung tableya, pati yung kinakain. Napeke nga ako kasi galing ako US, yung Hershey's fake na chocolate yun, hindi na tunay na chocolate yun. Ang tawag doon compound chocolate kasi yung oil na ginagamit doon, vegetable oil na o kung anumang oil, hindi na talaga yung cacao oil, yung talagang puro na ngayon ang mga gumagawa lang yan tulad ng kaibigan ko mga artisan na chocolatier ay yung mga tunay na tsokolate. Yan. Kaya yun ang brief history paano ako napunta sa kakao. So gusto lang namin ibalik yung Criollo dahil yung masarap, yun yung atin. Alam niyo ba sa buong Asia tayo lang meron nun? Dito lang dinala yun ng Espanyol. Galing yung Manila Acapulco trade, yung galleon trade. Galing Peru yan, galing talagang Mesoamerica yan. South America, pati Central American cacao. Wala tayong cacao dito nun.